Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment, share, at like sa mga video na lalabas simula August 1. Pagdating ng August 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong August at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakakuha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang ang video kung gusto nyong makita ng maayos ang raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa video. Hindi nila alam kung paano ito lalabanan kaya makalipas lang ang ilang sandali ay nak-in na rin sila ng mga ito. Sa kabilang bahagi ng Yellowstone Village, makikita natin na kadadating lang doon ng ating bida. Tumingin ito sa kanyang harapan at nag-alala dahil parang na-late na daw kasi siya ng dating. Kaya, lalo itong nagmadali papunta doon dahil alam nito kung gaano ito kadelikado. Sa isang mabilis na iglap lang ay makikita natin na halos naging ganun na rin ang lahat ng bantay at mga bilanggo sa lugar na iyon. Pinakita na rin ulit ang isang babae na nagbabantay kay Yeri at mukhang ito ata ang may gawa ng lahat ng iyon. Hindi ito umaalis sa piling ni Yeri at makikita dito na kinakantahan pa niya ito ng lullaby. Tumingin ito sa mukha ni Yeri at nakangiting sinabi na hindi daw siya nito pababayaan. Sa ibang parte naman ng lugar na iyon ay makikita natin na medyo nakakalayo na sina Gim at ang kanyang uncle. Nagulat ang vice leader nung sinabi sa kanya ng matanda ang rason kung bakit hindi daw siya nakapunta agad sa kanilang tagpuan. Nung sinabi sa kanya nito na naatake daw ang kanilang squad ay malakas nitong tinanong kung ano ang nangyari pero pinatahimik naman agad siya ng kanyang uncle. Alam na siguro ng mga tao sa loob na wala na doon si Gim kaya hindi daw sila pwedeng magpadalos-dalos hanggat hindi pa sila tuluyang nakakatakas. Sa mahinang boses, tinanong ni Gim ang kanyang uncle kung kamusta na ang kanyang tatay at ang kanyang kapatid na si Yon na naiwan sa kanila. Sinabi naman sa kanya ng matanda na hindi nito kailangang mag-alala dahil parehas daw silang ligtas. Nung nakatakas sila sa mga umatake sa kanilang squad ay nagtago sila sa Sodo Mountain at sigurado naman daw siya nang hindi sila makikita doon. Habang nandoon ay inisip ng kapatid ni Gim kung alam kaya ng kanyang kuya ang nangyari sa kanilang squad. Pero, inisip din ito na mas okay na siguro yun dahil nasa ibang state ngayon si Gim at hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya pag nakita niya ito ng personal. Pagdating sa isang kuweba ay sinabi sa kanya ng kanyang uncle na yun ang rason kung bakit siya na-late sa kanilang tagpuan at nung nakita niya na wala na doon si Gim ay inisip nito na dumiretso na siya sa Yellowstone Village kaya pumunta na din daw agad siya doon. Naintindihan naman na ito ng lalaki pero galit nitong tinanong sa kanyang uncle kung sino ang gumawa noon sa kanilang squad. Ang una nitong sinabi ay hindi niya nakita ang kanilang mga mukha dahil meron silang mga maskara. Pero, sigurado daw siya na ang nagpadala sa mga ito sa kanilang squad ay ang Martial Arts Union. Kitang-kita naman sa mukha ni Gim ang gulat dahil hindi nito inaasahan na iyon ang sasabihin ng kanyang uncle. Dahil alam nito na kasali ang kanilang squad sa Martial Arts Union ay tinanong nito kung nagkaroon ba sila ng problema laban sa kanila. Hindi nito alam kung paano ito sasabihin pero binanggit nito ang kanyang kapatid. Sinabi daw nito sa kanya na wag itong sasabihin kay Gim hanggat hindi pa siya ang leader ng Wind and Earth Squad. Pero, hindi naman na daw siguro magagalit ang kanyang tatay dahil masyado nang nagiging seryoso ang nangyayari. Unti-unti itong lumapit sa lalaki at sinabi na ang kanilang clan ay natanggap sa Martial Arts Union nung 5 taon pa lamang siya at 10 naman ang kanyang kuya kaya halos 40 years pa lang silang kasali. Bago yun, kilala ang kanilang squad bilang mga pasaway at lapitin ng gulo kaya hindi talaga sila gusto ng lahat. Nung unang panahon, nasa isang malaking gyera daw ang martial arts world. Bigla kasing umusbong ang laban ng mga martial arts masters sa Central District at ng mga siraulong masters ng demonic cult. Dahil makakalaban nila ang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo ay nagsama-sama ang lahat ng faction sa Central District. At pagdating sa dulo, nanalo pa din ang kabaitan dahil naubos nila ang demonic cult.
Pero, malaki ang naging epekto nito sa kanila dahil halos 80% ang namatay sa kanilang lahat. Ang iba sa mga natira ay iniwan na ang buhay na iyon dahil hindi na daw nila kaya ang kaguluhan. At ang iba naman doon ay nagsama-sama at doon na nabuo ang tinatawag nila ngayong Martial Arts Union. Para mag-expand ito ay sinasali nila doon ang lahat ng mga faction na gustong sumali at isa na doon ang kanilang Wind and Earth Squad. Pagkatapos noon ay naging tahimik na ang martial arts world ng mahigit 20 years. Natigil lang ang lahat ng iyon nang dahil sa Absolute One na si Do Ko Young. Ang Absolute One at ang kanyang mga followers sa silangan ay unti-unting sinakop ang mundo at muntik na nila itong magawa sa loob lamang ng 3 taon. Sinabi dito na kung hindi daw nawala ang kanilang leader na si Do Ko Young ay nasakop na sana ng Patchen Clan ang buong martial arts world at ang lahat ng tao dito. Pagkatapos mawala ng Patchen Clan ay nag-iba na rin daw ang Martial Arts Union dahil naging strike though na ito sa kanilang mga miyembro. Ang una daw ay simpleng diskriminasyon lamang ang kanilang ginagawa pero unti-unti na silang nagbago. Ang gusto nila ay walang kumukontra sa kanilang gusto at pag may nagreklamo dito ay paparusahan nila. Dahil doon ay hindi na ito kinaya ng tatay ni Gim kaya kinausap daw nito ang pinuno ng Martial Arts Union. Sinabi nito na kung hindi titigil ang ginagawa nilang kalokohan ay aalis sila sa Martial Arts Union kasama ng mga factions na hindi na natutuwa sa kanilang pamamalakad. Pagkatapos noon, kahit hindi ito tuluyang nawala ay natanggal naman kahit papaano ang diskriminasyon. Sinabi dito na kahit iyon ang nangyari ay hindi ito dahil sa ginawa ng kanyang. Ginawa nila yun para tumigil na siya sa pangungulit pero simula noon ay tinuring na nila itong tinik sa kanilang lalamunan. Hindi daw nila pwedeng basta-basta na lang tanggalin ang Wind and Earth Squad sa Martial Arts Union dahil sa lahat ng naitutulong nito sa kanila. Sinakian lang ng Union ang kanilang gusto habang pinaplano ng mabuti kung ano ang pwedeng gawin sa kanilang squad. Umabot ito ng ganon katagal dahil patuloy lang sa paglakas ang Wind ang Earth Squad nang dahil sa leader nito. Bumalik naman na ang ating storya sa kuweba at sinabi ng uncle ni Gim na nag-iba na daw ang kalagayan ngayon. 1 taon na kasing hindi nagigising ang kanyang tatay dahil sa hindi malamang sakit at hindi naman daw niya kasing galing ang kanyang kuya. Dinagdag nito na hindi pa rin naman pwedeng mapasa kay Gim ang pangalang Steel Lion at ang pagiging leader ng kanilang squad. Sa madaling salita, iyon ang pinakamagandang pagkakataon ng Martial Arts Union para atakihin ang Wind ang Earth Squad dahil hindi pa namamaster ni Gim ang kanilang skills. Makikita naman sa mukha ng binata ang pagkalito dahil ngayon lang niya narinig ang lahat ng iyon at hindi pa daw niya alam kung paano ito tatanggapin. Pinakalma nito ang kanyang pamangkin at sinabi na wag na muna siyang mag-isip masyado dahil maiintindihan din naman niya ito sa hinaharap. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nung napansin nila na nahanap na sila ng mga bantay sa lugar na iyon. Madali naman itong nagawa ng paraan ng martanda dahil makikita natin na mabilis lang niya itong napabagsak. Pero, dahil sa ginawa niyang iyon ay narinig sila ng ibang kasama ng mga siraulo. Tumingin agad ito sa kanyang pamangkin at tinanong kung kaya ba nitong tumakbo. Nung napansin nito ang itsura ni Gim ay inisip nito na masyado pa itong nanghihina. Kaya, inalalayan niya ito habang naglalakad palayo at sinabi na tandaan niya ang lahat ng kanyang mga sinabi at kahit anong mangyari ay kailangan daw niyang ingatan ang stamp na ang mga successor lang ng kanilang squad ang nakakaalam. Iyon lang daw ang makakapagbukas ng vault sa Wind ang Earth Squad kaya tinanong nito kung nasabi ba sa kanya ng kanyang tatay kung saan ito nakatago bago siya magkasakit. Bago ito makasagot ay bigla na lang lumabas ang kakaibang bagay na parang multo sa kanyang likod at bigla na lang itong tumawa. Napansin agad ito ni Gim at narinig din niyang sinabi nito na sabi na nga ba. Pero, hindi naman na ito pinansin ng binata dahil sinagot na lang niya ng oo ang kanyang uncle. Nakahinga naman doon ng maluwag ang matanda at sinabi nito kay Gim na mabuti naman kung ganun. Pinaalala sa kanya nito na kung ayaw niyang mawala ang kanilang squad ay kailangan niya itong ingatan ng mabuti at wag na wag sasabihin kahit kanino. Pagkatapos noon ay dumiretso na ito pabalik sa pwesto nila kanina at sinabi na susubukan daw niyang pigilan ang mga iyon habang tumatakas siya.
Hindi naman makapaniwala si Gim sa gagawin ng kanyang uncle para sa kanya kaya pinatigil niya muna ito sandali. Hindi daw buo ang kanyang lakas kaya hindi siya sigurado kung makakalabas ba siya doon ng buhay kaya mas okay daw pag nalaman din niya kung saan nakatago ang stamp. Pagkasabi niya dito ay hindi na ito nagsalita at bigla na lang dumiretso papunta sa mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na nasa harap na nito ang napakaraming kalaban. Pero, hindi siya sinugod ng mga ito at tinuro lang niya kung nasaan ang kanyang pamangkin. Kasabwat pala niya ang mga ito dahil pagkatapos noon ay makikita natin na sinuot nito ang suot niya kanina nung kausap nito ang leader ng mga siraulo. Habang umaalis ay sinasabi nito sa kanyang sarili na kahit na anong mangyari ay hindi pa rin pala niya kayang saktan mismo ang kanyang pamangkin. Habang sinusubukang tumakas ni Gim ay narinig na naman nito ang multo at sinabi nito na nakakatawa talaga siya. Iyon lang daw ang nag-iisang rason kung bakit binubuhay siya ng mga iyon pero binigay lang daw niya ito ng ganun-ganun lang. Ngumiti lang ito nung narinig niya na galit lang siyang pinatahimik ni Gim. Nagulat naman ito nung nakita niya na nandoon na agad ang mga humahabol sa kanya. Kaya, ngumiti na naman sa kanya ang multo at sinabing tama na naman siya. Tinanong nito kay Gim kung kailan ba siya nagkamali sa mga ganang bagay. Nung malapit na sa kanya ang mga siraulo ay bigla na lang itong may naramdamang kakaiba. Pinatahimik ulit nito ang multong nagsasalita dahil sinabi nito sa kanya na wag na niyang pigilan ang kanyang nararamdaman. Unti-unti na talagang lumalapit sa kanya ang sandata ng mga siraulo pero sa isang mabilis na iglap ay bigla na lang niyang nakontra ang mga ito. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong naglaway sa kanyang kinauupuan. Pinakita dito na ang lahat pala ng umatake sa kanya ay bigla na lang nawalan ng buhay. Hindi naman makapaniwala ang mga nasa likod dahil ang sabi daw sa kanila ay nanghihina pa rin ito dahil sa sleeping pills at pagod kaya saan naman daw nanggaling ang lakas nito. Mabilis nitong kinuha ang espada sa lapag at unti-unting tumayo at tumingin sa kanila. Naghanda naman agad ang mga ito dahil inisip nila na baka bigla na lang itong umatake ng mabilis. Pero, bago pa may makagalaw ay bigla na lang may lumipad na espada galing sa likod. Dahil hindi ito napansin agad ni Gim ay makikita natin na tinamaan ito sa kanyang dibdib. Bago tuluyang mahulog ay nakita muna nito sa malayo na ang kanyang uncle ang gumawa noon. Pagkatapos noon ay tinanong na ng matanda sa mga siraulo doon kung ano pa ang kanilang hinihintay. Kailangan daw ba na siya pa rin ang pumatay sa kanyang pamangkin kahit na nanghihina na ito ng sobra? Pagkalabas ulit ng multo ay narinig ni Gim na pumapalakat na naman ito. Pinaalala nito sa kanya ang lagi niyang sinasabi na huwag pagkakatiwalaan ang lalaking iyon. Pero, alam din naman daw niya na hindi ito makikinig sa kanya at mapupunta siya sa ganong sitwasyon. Dahan-dahan at maliwanag nitong sinabi kay Gim na pathetic siya. Pagkatapos noon ay bigla na lang may pamitik sa kanya kaya hinawakan agad nito ang handle ng espadang nakabaon sa kanya. Sa isang mabilis na pangyayari ay bigla na lang nitong hinayla ang kanyang katawan patayo. Kaya pala niya ito nagawa ay hindi siya tinamaan sa katawan ng espada na binato sa kanya ng kanyang uncle. Nung napansin na ito ng mga siraulo ay nakita rin nila na parang meron itong inaamoy. Kaya, inisip nila na nawala na ata ito sa tamang pag-iisip kaya kailangan na daw nila itong atakihin agad. Nung malapit na sa kanya ang sandata ng mga siraulo ay sinabi nito na naamoy daw niya ang kulob na kuweba at ang kanilang mga pawis. Sa isang napakabilis na atake ay madali lang itong nagawa ng paraan ng binata. At nung tumalsik sa paligid ang kanilang mga dugo ay tumayo lang muna ito saglit doon. Pagkatapos noon ay tumingin ito ng masama sa mga nakatayo at binanggit na naamoy na din niya ang dugo at sobrang na-miss daw niya ito. Pagkasabi niya noon ay bigla na lang kinilabutang ang mga siraulong nakatingin sa kanya. Nagtaka ang mga ito kung ano kayang klaseng bloodlust yun dahil ngayon lang daw sila nakaramdam ng ganun. Hindi sila makapaniwala na iyon ang kanilang target na sobrang nanghihina na daw at nakainom ng napakaraming sleeping pills. Dahil hindi kumikilos ang kanyang mga kalaban ay tinanong ni Gim kung ano pa ang kanilang hinihintay.
Hindi daw sila pwedeng bumalik nang hindi siya kasama kaya umpisahan na daw nila ito ngayon din. Nung hindi agad sila gumalaw ay tinanong ng binata kung naihina ba ang mga ito nang dahil sa takot sa kanya. Dinagdag din nito na pwede naman silang hindi lumaban dahil warriors daw ang gusto niyang kalaban at hindi mga takot na daga. Dahil sa sinabi niyang iyon ay hindi na natiis ng mga siraulo ang kanilang galit kaya habang umaatake ay sinasabi ng mga ito na tuturuan daw nila ng leksyon ang mayabang na iyon. Dahil parang may kakaiba kay Gim ay makikita natin na hindi ito gumana sa kanya dahil madali lang niya itong naiwasan gamit ang kakaibang posisyon. Pagkatapos noon ay sinabi nito sa kanila na iyon ang kanyang gusto kaya malalabas na daw niya ang sama ng kanyang loob sa wakas. Pagkatapos niyang matalo ang lahat ng nandoon ay naglakad na ito palabas at sinasabi na kailangan lang nilang tumakbo. Dahil pag tumigil daw sila, walang awa daw sila nitong wawasakin. Paglabas naman ng kanyang uncle sa kuwebang iyon ay meron agad itong napansing kakaiba sa headquarters ng Sun and Moon Squad. Sa loob, makikita natin na meron ng mga nagpapatrol doon dahil narinig nila na merong kakaibang nangyari. Pero, hindi pa rin sila sigurado kung isa ba itong pag-atake galing sa labas o away lang ng mga miyembro sa loob. Napatigil naman ang kanilang leader dahil narinig nito na merong ingay galing sa dulo ng kanilang daanan. Kaya, bago pa nila ito makita ay sinabi na nito sa kanyang mga kasama na kailangan na nilang maghanda. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na doon ang mga kakaibang multo gamit ang itsura ng kanilang mga kasama dahil nakontrol na nila ang mga ito. Akala nila ay mababagal lang kumilos ang mga ito pero hindi nila napansin na nandoon na pala ang kanilang anino. Pagtingin ng iba sa lapag ay doon na nila nakita ang kakaibang nilalang na nandoon sa loob nito. Hindi naman ito napansin ng kanilang leader dahil seryoso lang itong nakatingin sa mga kalaban. Bago ito kumilos ay parang bigla na lang daw bumigat ang kanyang pakiramdam at parang nahihirapan siyang huminga. Pero, hindi na niya ito pinansin dahil sinabi na nito sa kanyang mga kasama na kailangan na nilang maghanda sa laban. Dahil napansin nito na kasamahan nila ang mga iyon ay sinabi nito na nagre-rebelde daw ang mga ito laban sa kanilang squad. Hindi nito alam na merong kakaibang nangyari sa kanila kaya sila kumikilos ng ganun at hindi pa rin niya napapansin na nag-iba na rin ang kanyang mga kasama sa likod. Kaya, nagulat na lang ito nung bigla na lang niyang naramdaman na merong tumusok sa kanyang tiyan galing sa likod. Nung nakita niya na yon ang kanyang mga kasama ay mabilis nitong inatake ang iba para makalayo sa kanila ng konti. Patuloy lang siyang inatake ng mga ito pero habang sinusubukang lumaban ay galit nitong sinabi na hindi daw siya makapaniwalang tinaksil siya ng mga yon. Kahit nanghihina na dahil sa saksak ay sinubukan pa rin itong lumaban. Pero, dahil sa sobrang dami ng nandoon ay wala na siyang nagawa. Pagkatapos nilang makuha ang iba pang miyembro na nandoon ay naglakad na ang mga ito sa ibang lugar para sakupin ang buong headquarters. Sa loob naman ng opisina ng kanilang leader ay kinakausap nito ang isang niyang tauhan dahil narinig daw nitong sinabi ni Gim kung saan nakatago ang stamp. Pero, nung tinanong niya ito kung narinig ba niya yun ng maayos ay sinabi nito sa kanyang boss na medyo malayo siya kaya hindi niya ito narinig. Wala naman itong problema sa kanilang leader dahil ayon sa kanyang report ay sinabi pa rin naman ito ni Gim sa kanyang uncle. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nung pumasok doon ang isa lalaki at nagmamadaling sinabi na nagkakaroon daw ng rebelyon sa kanilang squad. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na dumating na din doon ang uncle ni Gim. Pero, pagkalabas doon ng matanda ay wala doon ang leader ng Sun and Moon Squad. Nakita niya ito na nakatingin sa baba ng kanyang lugar na mukhang problemado kaya inisip nito na meron nga talaga atang nangyayaring kakaiba doon. Pinaliwanag ng kanyang tauhan na parang nababaliw daw ang lahat ng kanilang miyembro maliban lamang sa mga malalakas at maraming experience. Nandoon din daw sa baba ang kanilang mga group leaders para lumaban pero sobrang lugi sila sa dami ng mga kalaban. Hindi naman nakasagot agad ang leader dahil masama lang itong nakatingin sa nangyayari sa kanyang lugar at tinanong kung paano iyon nangyari. Pero, kumalma agad ito at sinabi sa kanyang tauhan na tawagin na nila ang lahat ng kanilang elite sa main temple papunta doon.
Kailangan daw nila umalis agad sa lugar na yun para makapag-isip kung ano ang kailangan nilang gawin. Tinanong naman agad ng kanyang tauhan kung paano naman daw ang mga miyembro nilang lumalaban pa doon sa baba. Tumingin naman sa kanya ng masama ang boss at sinabi na pag nagsalita pa siya ulit ay papupuntahin din siya nito doon. Dahil sa takot ay yumuko na lang ito ng tahimik at sinunod na agad ang kanyang inuutos. Pagkabalik nito sa kanyang opisina ay nagulat ito nung nakita niya doon ang matanda. Ngumiti ito sa uncle ni Gim at sinabi na nakabalik na daw pala siya doon. Kanina pa nito napapansin na merong nangyayari sa lugar na yun kaya tinanong niya ang leader kung meron ba silang problema. Dumiretso naman agad ito sa kanyang upuan at sinabi na wala naman daw siyang dapat ikabahala doon. Meron lang daw silang maliit na problema pero madali lang naman daw itong gawa ng paraan. Tumingin ito ng kakaiba sa leader ng squad pero hindi na nito pinilit ang isyo kaya sinabi na lang nito na buti na lang daw ay hindi ito malala. Sa harap ng lugar na yun ay makikita natin na dumating na din sa wakas ang ating bida. Sinabi nito na hindi daw niya inaasahang ganun kalayo ang lugar na yun kaya mapigilan pa daw sana niya ang nangyayari kay Yeri.